So, para sa pumili ng third deck, so this is your pre-tarot card reading. It might not resonate for everyone, but if it resonates to you, comment down and paki-like na lang din po, no? Overall energy is the Hanged Man in reverse position. So, iwasan po natin maging selfish at pabiktim. If hindi kayo ganyan, umiwas kayo sa mga ganong uri ng tao. May mga bagay po na pagdidesisyonan nyo that you have to put wisdom and sometimes do self-sacrifice. With regards of your current feelings, emotions, and situation, better off na magpa-check up because the Judgment in reverse is a health card with regards of illness, pero it's not that serious naman po, no? Sometimes pinagagawa po tayong wrong judgment, no? Or denials. May mga hindi inaasahang pwedeng mangyari na pwedeng ang gawin natin ay mag-deny. There's lack of communication and cooperation na kung nakikita dito sa paligid mo. Or I don't know if there was a feeling there na pagdating sa trabaho you're not paid off, kumbaga hindi na pay off yung mga efforts na ginagawa mo. Sa bagay na pinapa-improve ng baraha, if may bala ka po na magnegosyo, itry mo because the possibility of good finances might come from negosyo, no? Nakikita ko naman po dito yung pagiging stable mo someday, no? Sinasabi dito na matuto ka daw pong mag-forgive, matuto kang magpatawad, huwag kang mag-stuck sa past. Alam ko na meron kang nararamdaman ngayon na isang bagay, may sitwasyon ka sa buhay mo na gusto mo nang alisan, but it seems na hindi mo maalis-alisan, and that is all about emotional conflict. Learn to forgive para daw mas maging grounded ka or mas maging matibay ka. Usaping pampamilya naman, dito pinapakita dito na merong isang babae, I don't know if you're a single mother or anything relations sa'yo, na isang babaeng matatag at kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, no? Though pinapakita dito na may mga plano, may mga travels and expansions na pwedeng magkaroon ng some sort of delay, no? At may mga tao sa paligid mo na possible na hindi mo makasundo sa usaping family, no? At may mga unrealistic expectations tayo sa kanila. Nakikita ko naman yung katibayan mo, magpakatibay ka lang sa decision making mo. Sa love life naman po, you will experience the total love and happiness coming from a family, or kumbaga makukuha mo yung total love and happiness mula sa iyong kapareha. I guess this was someone younger than you po, at malaki din ang may tutulong niya sa mga bagong bagay na sinisimulan mo sa buhay mo, or I don't know if siya yung nagdadala ng mga bagong bagay or new things para yung subukan. Lahat po ng conflicts mo ay natatapos because of this partnership or this love. Sa usaping career naman po, there's a possibility of rejection pagdating sa usaping career, but wag po kayong mag-alala. If hindi kayo handa dun sa mga rejection na nakukuha nyo, wag kayong mag-alala kasi may tinatawag tayong blessing in disguise. All your wishes will do come true with the 9 of Cups. Finances naman tayo. There's a relocation or pag-move forward po, or inability. Dito sinasabi dito na if may binabalak na travel, there's a possible delay po, no? Sa ngayon, wag daw po muna nating i-push. Eventually, kung ano ang nararapat ay lalabas din daw or malilinawan din tayo. You have to be cautious of the things pagdating sa finances mo. Okay, wag mo daw pong ikulong ang iyong sarili sa mga self-imposed imprisonment mo or labis-labis na pag-iisip. Ito'y nagbibigay lamang sa iyo ng burden. But don't worry, if may trouble ka na iniisip, it will be given towards you and you will makukuha mo yung mga goals mo sa buhay. And lastly, so dito pinapakita dito na pagdating sa mga bagay na hindi mo mapagdesisyonan para sa iyong stability, sinasabi po dito na matuto ka daw pong mag-isip ng malawak. At lakasan mo lamang daw po ang iyong loob sa lahat ng bagay na iyong susubukan or gagawin.